Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. 3 cards ang kailangan natin para sa, mystical cards. Ang ibig sabihin ng 3 cards na ito ay maging kalma at isipin na safe ka sa sitwasyon na kinasasangkutan mo. Magbigay ka ng atensyon sa dito pinapakita mga pintuan na dati sarado, walang oportunidad, pero ngayon meron na or paparating na. Kasi may mga sitwasyon na yung nakikita mong bagay, akala mo walang silbi. Pero ito pala yung simula ng bagong pagkakataon. Magtiwala at maniwala sa sarili. Kung paano mo kaharapin yung bawat sitwasyon, yun yung nagpapakita kung gaano ka katatag. At saka yung mga katanungan mo sa sarili, magkakaroon ito ng unti-unting kasagutan. May 2 chapter ka na sa buhay mo na natapos na napagtagumpayan at meron ka muling bagong sisimulan na mas positibo. Sa mga challenges na dumating sa buhay mo, marami kang natutunan at ready ka na para simulan ang bago. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin ang iba pang detalye. 5 of Cups, Ace of Swords, at 3 of Pentacles. 2 cards na yung nagsasabi na meron kang iiwan na sitwasyon kasi ang dala lang nito sa iyo ay yung mabigat na pakiramdam at saka stress. Magkakaroon ka ng mga bagong plano at saka idea. Mas bibigyan mo ng atensyon yung mga taong may mga positive mindset. Doon ka makikigrupo. Doon ka makakamit ng solid na pundasyon, long-term na plan, at saka makakatulong din yung ibang tao na positibo ang pananaw na para makamit yung goal mo. Lalo na kung ang target mo ay para sa career or negosyo. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo kahit nagkakaroon ng problema, hindi mo hinahayaan na ito yung makasira sa mga plano mo. Ang ilan naman, magsisimula ka ng bagong career na madedevelop mo kung ano yung passion mo or skills. 2 cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng growth at saka yung patuloy na magandang takbo ng karir dahil na rin sa ang ilang Scorpio, magaling kang makisama. May mga sitwasyon din na hindi ka umaayon pero mas ginagamit mo yung isip mo at saka pangunawa kesa sa makipagtalo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay nagkahiwalay kayo ng person mo o kaya namatayan ka ng taong close sa iyo. Ang isa sa ipinapakita na naging problema sa relationship nyo ng person mo ay yung wala kayong maayos na pag-uusap. At saka ang kakulangan sa relationship nyo, yung bang walang solid na pundasyon. At saka, kailangan kasi ng effort. At saka, ang ilan sa inyo
ay uma-attend ng counseling para lang maayos yung problem nyo ng person mo, or humihingi ka ng payo sa mga kaibigan mo kasi nakikitaan mo na mukhang matatapos na yung relationship nyo na ayaw mo itong mangyari. Ito yung message ng person mo. Meron siyang pinagpipilian, pero sa ngayon, pinag-iisipan niya muna kung ano yung tingin niya mas magpapasaya sa kanya. Maraming offer at saka nakikitaan niya ng positibo yung dalawang sitwasyon na gusto niyang pagpilian. Patungkol ito sa mga bagay na gusto niya. Pero pareho niyang gusto eh. Kaya, hindi muna siya nagdedesisyon. Pinag-iisipan niya munang mabuti. Kasi pareho siyang happy sa situation eh. Pwedeng career ito or love. Lalo na't nakikitaan ng person mo na meron kayong magandang chemistry. At puno ng pagmamahalan ang relasyon niyo. Pero sa tingin niya magiging alaala na lang ito. Na tingin niya pagsisisihan din niya sa huli. Magkasama man kayo ng person na ito or nagkahiwalay man kayo, mahal ka ng person na ito. Kasi nasa sa isip niyo pa rin eh, yung mga alaala niyo. Ang ilang single, yung past person mo, tingin mo siya na yung the one. At nangihinayang ka na natapos yung relationship nyo. Pero wag kang mawala ng pag-asa kasi meron kang makikilala na mas higit pa sa taong inaakala mong the one. Hindi mo siya kailangan hintayin or hanapin kasi pagtatagpuin kayo ng kapalaran. 2 of Swords, 9 of Swords in reverse at the Fool. Ibig sabihin nito guys, meron kang hirap na bitawan na sitwasyon. Pwedeng patungkol sa career at love or sa dalawang person na pinagpipilian. Merong panghihinayang or pagsisisi sa parte mo pero meron namang magandang simula sa napili mo. Ang ilan sa inyo base sa cards na ito, ang pipiliin mo yung career. Kasi gusto mo ipagpatuloy kung ano yung pinapangarap mo. Maraming surprises na magaganap at saka travel. Sa financial, nakadalawang cards ka na hirap ka na magkaroon ng magandang kita. At gusto mong akuin yung responsibilidad na kakulangan sa financial. Pero hindi naman ito permanenteng problema sa sitwasyon mo. Makakagawa ka ng solusyon kasi ang ilan sa inyo, yung trabaho na napili mo, may magandang kita. Meron kasing ilang person na nagpalit ng trabaho. At saka, pahalagahan mo yung financial na darating sa iyo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, umiiwas ka na magkaroon ng bagong love life. Mas gusto mong magbigay ng atensyon sa sarili. Naghahanap ka man or hindi ng karelasyon, meron pa ring darating na person na makakarelasyon mo. Sa umpisa, wala ka talagang interes sa person na ito, pero magiging masaya ka na kasama siya. At saka hindi rin naman niya pipilitin na ma-inlove ka sa kanya. Pero yung magkaroon siya ng kasama, makabanding, yun yung magiging main sa connection yung dalawa. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na importante yung communication. Hindi mo naman kailangan ipagdiinan or makipagtalo. Ito na yung message ng person mo. Nagkakaroon na unti-unti ng clarity sa person mo, sa mga choices niya,
sa mga priorities. Ito yung dapat nang iwasan, yung mag-suffer sa mga nakaraang pagkakamali or nakaraang relasyon, kung ano man yung nangyari sa inyo. Ang i-priority ay yung family o kaya yung relasyon sa person. Mag-move forward. Huwag nang balikan ko ano yung mga hindi magandang nangyari. At saka ang gusto ng person mo ay magkaroon ng transformation sa sarili at saka sa relasyon. Yung mga pinapangarap niya ay unti-unti na nagkakaroon ng katuparan. At saka magkakaroon din ng clarity sa mga desisyon na gusto niya ng gawin or simulan. General reading ito guys kaya kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang ilan naman na nasa relationship, ang advice ay huwag pabigla-bigla sa mga desisyon. Lalo na pagdating sa commitment or pagpapakasal. Kung ayaw mo sa umpisa pa lang, sabihin mo na. Kasi mas masakit yung naka-oo ka na, ready na lahat, tsaka katatanggi. Kailangan sure ka sa mga decisions mo. Walang pag-aalinlangan para yung sisimulan mong relasyon or bubuing pamilya ay happy. Ace of Cups, the Chariot, at Seven of Pentacles. Itong mga cards na ito ay happy news patungkol sa pagkakaroon ng baby, abundance, celebration, passion, at saka bagong love. Magkakaroon ng tagumpay sa lahat ng paghihirap or pagsusumikap mo. Nakadalawang cards ka na. Marami ka ring magiging plano. Ang ilan sa inyo magre-retire ka na sa trabaho mo. Ang iba naman, business plan. Pero maingat mo tong pagpaplanuhan. At saka kahit naman nag-retire ka, hindi naman dun natitigil yung mga plano mo. Ang ilan sa inyo gusto mong kumita ng pansarili naman. Yung bang ikaw lang yung boss. At saka naka-3 cards na para sa kasipagan. At saka ang ilan sa inyo, naka-2 cards na para sa travel. Ang ilan nagtatrabaho sa ibang bansa. Meron ka rin namang naipundar at ito yung bibigyan mo ng atensyon. Ang ilan sa kalusugan, nagkakaroon ka ng minor illness. Ang ilan naman sa inyo ay meron kang plano para ma-maintain yung healthy mo na kalusugan. Pwedeng nagda-diet ka or nag-exercise. At saka ang ilan sa inyo, naka-2 cards ka na para sa pregnancy. Ang ilang single, yung potential person, hindi mo inaakala na siya yung the one. Pero dahil nga sa nagkakasama kayo ng potential person, mapapansin nyo pareho na pwede kayong dalawang maging magkarelasyon. Pareho kayong masaya na magkasama at unti-unti kayong madedevelop. Ang ilan na nasa relationship, yung dati mong nakarelasyon, akala mo siya na talaga yung the one, pero mas may higit pang dumating sa buhay mo na nagpapuno sa kakulangan sa buhay mo. Ito yung mararamdaman nyo sa isa't isa kasi soulmate kayo. At saka ang ilan sa inyo, yung person mo, magkaiba kayo ng lengguwahe or ibang lahi yung person mo. 2 cards na yung nagsasabi niyan. Ang person mo, kahit nagkaroon ng kaguluhan sa isip niya, naniniwala siya sa timing ng buhay niya. At ang hangad niya sa buhay, hindi lang sa career, sa negosyo, pati na rin sa relasyon, ay yung pagkakaisa. Kasi kinukonsider din ng person mo yung feelings ng iba.
Sinisikap ng person mo na maging matatag, fair, at magkaroon ng clarity sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay niya. Tinutukoy sa card na ito ay lalaki, kasi karamihan babae ang nanonood. At guided ang person mo ng spirit guide niya, ng namayapang loved ones, at syempre ni God. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na this time, pareho na kayong mag-i-effort ng person mo, lalo na yung communication, mas mag-i-improve. Ito na yung final card, 5 of Swords. Ibig sabihin nito, malalagpasan mo na yung mga personal challenges mo sa buhay at saka hindi ka na yung person na mananahimik na lang. Sasabihin mo rin kung ano yung true feelings mo sa situation. Kaya ito yung ipinapakita the devil kasi merong person na mapagmanipula. Lalo na sa mga decisions mo na alam mong hindi naman tama yung suggestion or opinion. Itong Queen of Wands naman ay yung magiging protective ka sa sarili at saka sa loved ones. Ipaglalaban mo kung ano yung nararapat at saka tama. At saka sa panahon na merong kalungkutan sa buhay mo, tingnan mo yung mas positibong pananaw. Importante yung nakakapagpahinga ka para yung mga decisions mo nagagawa mo ng tama. Maraming salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung message ng person mo through songs. Starlight Express. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube.